Good morning, church. Palapakan po natin ang Panginoon. Are you blessed? Yan may palakpak ng mga blessed na tao. Woo! Praise God. It's good to be in the house of the Lord. Amen. At ako po ay talaga namang hindi magkamayaw dito sa tuwat galak. Sarap po na ating mga ginagawa sa church. Amen. And of course, thank you so much, Kuya Albert, for leading us in praise and worship. And of course, ating banda. Maraming salamat. Please, pakibati po yung katabi ninyo. Sabihin nyo, good morning. Alam niyo, na-miss ko po kayo eh. Hindi ko na itatanong kung na-miss nyo ako. Ay, ako rin, Ate Amiel. Hindi na namin nakikita si Ate Amiel every weekdays. And kumusta po kayo? Nanay Vicky, kumusta? Hello? Hello, Ate Flor. Talaga naman. Itsura ni Ate Flor, mukhang malakas ang benta, ano? Amen, amen. And siya nga pala sa mga nanonood sa atin online, welcome po sa ating I should say, Sunday worship celebration. And this is Solution Grace Church. Alam nyo, kami po ay masaya kung kami po isasamahan nyo on-site. And we are located at Unit 114, Tia Maria Sarao Building, CV Star Avenue, Pamplona 2, Las Piñas City. At kami po, kasama na ating mga kapatiran, ay excited to see you soon. Amen. Mamaya, babatiin natin yung mga bisita natin. But for now, welcome po sa ating pananambahan. And my name is Laverne Ducot. At masaya po ako nakasama kayo. At excited po ako dahil kaganda ho na ating pag-uusapan as usual. And yung mga songs na kinanta ni Kuya Albert kanina, hindi kami nag-uusap. At alam po, it was the leading of the Holy Spirit. May kinalaman po ito sa ating pag-uusapan sa ngayon. Ang galing talaga ng Panginoon. Ano? And of course, come November 10, 2024, ilang linggo na lang po ay sasapit na yung ating kalahating dekada ng pagdiriwang ng Solution Grace Church. Kaya sabihin nyo sa katabi ninyo, happy anniversary. Pinagmamasdan ko kayo, parang medyo pigil yung smile eh. Meron ba ang sino ba dito ang hindi pa nag-aagahan? Except for Teacher Nelly, ang ganda ng smile eh. Sige nga, isahanin natin mga mukha natin nakasmile. Yan. Di ba? Mas maganda kayo eh. Actually, mas maganda kayo sa dilim. Oo. Mula dito sa akin nalalagay, mas madilim ang ano nyo. So praise God once again at welcome po sa ating pananambahan. And today, alamin natin, base doon sa mga kinanta kanina at pinangunahan tayo sa pag-aawitan ni Kuya Albert, bakit po we have a great God at talagang mamangha kayo sa kabutihan ng Diyos. I believe that this will be the first time na isi-share ko po itong message na ito sa atin. Dahil to get ay ito yung may kinalaman sa ating mga nararanasan sa bawat araw. So bakit ba napakadakila ng Panginoon? At ano ba yung mga ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo? At ito po, iikot pa rin, as usual, ang ating mga pag-usapan because this is the gospel. At alamin natin, bakit kayo sobrang mahal ng Diyos at pag nalaman niyo pong katotohanan ito, na alam ko pangkaraniwan, hindi po ito pinag-uusapan sa maraming churches. And by the grace of God, ay alamin natin yung magandang revelation ng Panginoon sa atin. Excited na po ba kayo? Talaga? Talaga? Sige po, let's pray po muna. Aba, we thank you once again for bringing us dito sa inyong lugar, sa inyong tahanan. And as we worship you today, Panginoon, kasama na aming pananambahan at pagsamba sa inyo. Puturi mong pamanghain ang aming kaluluwa. At sa oras pong ito ay aming papakinggan ang iyong nananaganang salita na sa amin pong mga kaluluwa ang siyang magpapalaya. Dilayan ko, O Diyos, buksan mo ang bawat isipan, puso at kalooban ng mga kaibigan naming kasama sa aming pananambahan. And even, Lord, mga kapatiran namin online. Lord, use me as your mouthpiece. At maging maayos at malinaw po itong aking ibibigay na kapahayagan mula sa iyong salita. At ang lahat ng ito, Panginoon, ay aming inaangkin at ipinapanalangin sa matamis sa pangalan na aming Panginoong Jesus. Amen and amen. And alam niyo, last Sunday, para po sa kabatiran na ating mga kaibigan, pinag-usapan natin as believers, as Christians. Dapat meron tayong goal, meron tayong layunin. Sa Tagalog, yung goal ay
layunin. Na tayo bilang mananampalataya, huwag tayo nananatili lang po dun sa ano na yung nakagisnan natin, ano na yung kinalagyan natin. And last Sunday, ay alam nyo, yung pagbabalik tanaw at pagbabahagi ko po ng mga goals ko in the past na nangyari. For example po, gaya ng sinabi ko last Sunday, hindi po ito pagmamayabang. But sabi ko nga kay Mrs., nung napagtanto ko, na-realize ko, lahat pala ng mga pinangarap ko nung ako'y bata-bata pa, abay, nangyari lahat. So sabi ko, Lord, mananatili ako mangangarap in Jesus' name. At sa biyaya mo ay alam ko makakamtan po ito. At ang akin nga pong napaka matinding layon na nakamit, siyempre yung aking may bahay. Ginol ko siya nung araw eh. Sabi ko, nung nakita ko siya, talagang ito yung babaeng papakasalan ko. And by the grace of God, nangyari. Amen. Ako yun na love at first sight eh. Oh. Praise God. So, ibig sabihin, kung babalikan pala natin yung mga blessings natin, if we count our blessings, and then name it one by one, mamamangha tayo eh. Makakaligtaan natin yung mga problema natin sa buhay. Kasi ang tao, pag nakafocus tayo sa mga madidilim na bahagi ng buhay, hindi natin na-appreciate yung kung ano po yung mga nakamit na natin in the past at yung kasalukuyang nararanasan natin sa kasalukuyan. Kasi most of the time, masyado tayong occupied with the negativities in life, di ba? Pero nung last Sunday, iniisa-isa ko po yung mga binigay sa akin na pagpapala ng Panginoon. Sabi ko, ang dami na pala. And Lord, sabi ko, patuloy ako mangangarap. And as a Christian, magkakaroon ako ng mataas na goal for you. And last Sunday, we were able to know ano yung dapat na greatest goal natin as believers. Di ba? Tayo po, we are God's workmanship. Yung word na workmanship, remember? Last Sunday, poetry or poem. Because we are God's poetry in action. Tayo ang binabasa na salita ng Diyos. Remember yung tinalakay ni Brother Joel 2 Sundays ago? Ang ganda nun talaga. Bilang mga mananampalataya, tayo ay living stones. Pero huwag tayong manatiling living stones. Pagpagamit tayo sa Panginoon bilang mga haligi o bilang mga pundasyon. Ang ganda ng message ni Brother Joel. So ito po ay pagpapatuloy natin today. Alamin natin, ano ba yung goal natin bilang mananampalataya at kilalanin natin kung sino tayo bilang mga mananampalataya. Ako po, ang goal ko talaga ay gamitin ako ng Panginoon para ilaganap ang mensahe ng Ebanghelyo. And the message of the gospel, it's grace itself. Wala nang iba. It's all about Jesus and His finished work on the cross. Sabi po ni Apostol Pablo in 2 Corinthians or 1 Corinthians chapter 2, verse 2. For I decided to know nothing except Jesus Christ and Him crucified. And that's the gospel alone. Wala nang iba. Amen. So ngayon po, alamin natin ang at pagpapatuloy natin, ano yung dapat nating tinatahak na daan, ano yung layo natin sa buhay. Magkaroon tayo ng goal. And bilang mga mananampalataya, bilang mga kapatiran natin, pagpapatuloy natin ang ating kwentuhan. And by the way, kung kayo po first time sa ating pananambahan, please pakilagay sa ating comment section. First time. At yung mga nandito naman sa church, kung kayo po napapagpala sa ating mga pinag-uusapan, pwede po bang pakishare yung ating gawain sa inyong mga kaibigan para mas kumalat? Kasi I believe this message is so timely. Kasi nung mga nakalipas na panahon, sabi ko, I pray na gamitin po itong mensahe na to at it's about time for every one of us na mapakinggan po ito. Kasi alam ko, na-share ko na po ito sa ibang simbahan, pero I think it would be the first time dito sa church. Amen. So ang atin pong question, as usual, ay ito. Meron tayong question sa simula kasi po ang church natin is known as Solution Grace Church. We're looking for solution para sa ating soul. Kasi ito po yung dapat binibigyan ng tugon. Sabi ng Romans chapter 12 verse 2, do not be conformed to this world but be ye transformed. How? By the renewing of your mind. Bakit kailangan ng may renewing of the mind? That we may prove what is that good, acceptable, and the perfect will of God. So kaya pala tayo umaattend ng church is for us to hear the message of the gospel. At kapag ating pinapakinggan ang message of the gospel, nagkakaroon po na tinatawag na renewing of the mind. Nung pagpasok natin
Kani-kanina lang, meron tayong maling paniniwala. And then paglabas natin ng church, nagkaroon ng renewing of the mind. Paano? Dahil nakapakinig kayo ng gospel. Bakit kinakailangan natin yun? So that we, believers, may prove what is that good, acceptable, and the perfect will of God. So kaya po yung church natin ay pinangalanan po ng Panginoon na solution. May you, no? Solution. Nagbibigay ng solution for our soul. Kasi ito na lang po yung kinakailangan binubusog natin, finifeed natin with the word of Christ. Amen. So ang ating question for today is this. As a Christian, why is it so important? Nilagay ko yung word na so. Ibig sabihin talagang kailangan po nating malaman. It's a must for us to know. That you know, hindi lang basta know, and also believe that you are now righteous before God because of Jesus Christ. So tayo po mga mananampalataya, whether you believe it or not, you are now righteous before God. Alam niyo po yung word na righteous in Greek? Di kayo. So ibig sabihin yung ating pong righteousness, hindi kayo. Hindi tayo. It's the righteousness of Jesus in us. Hindi tayo ginawang matuwid dahil sa mga ginawa nating mabuti o dahil mabait tayo o sumunod tayo sa Panginoon. Hindi. Di kayo nga eh. Di kayo. So ang ating righteousness is from Jesus Himself. Amen. So pag-uusapan po natin ito at alamin natin, bakit importante as a believer that we know, marami mga mananampalataya, alam lang nila eh. Hindi po dapat alam nyo lang. Dapat naniniwala pa po kayo. Ibig sabihin, tinatayuan natin. Bakit kayo tinatayuan nyo as believers that you are now the righteousness of God in Christ Jesus? Why is it so important? So ito po yung aalamin natin today. At sa araw pong ito ay paano natin pagyayamanan yung ating mga sarili sa kaalamang ito? Di ba ang ating mo pinag-usapan last Sunday, ano yung goal natin? And in this church, since we are celebrating yung ating ika-5 anibersaryo on November 10, maganda meron tayong goal. So ako po, ang goal ko, by the grace of God, gusto ko po bawat isa po sa atin ay lumalago sa salita ng Panginoon. Pag sinabing lumalago tayo sa salita ng Panginoon, ibig sabihin, lumalago yung ating pananampalataya. Nakikilala natin ang Diyos natin na sinasamba. Para may dahilan, bakit tayo nagtataas ng kamay pag kumakanta? Di ba kayo po, meron tayong mga iniidolong mga artista. Minsan talaga naman kung makapalakpak tayo, gano'n na lang eh. Kasi kinikilala mo yung artista ngayon. Hindi lalo tigit po bilang mga mananampalataya, pag nauunawaan mo at nakikilala mo ang Diyos, hindi na po pahirapan sa atin bakit tinataas natin ang ating mga kamay. Kasi actually, kulang ang kamay natin eh, para papurihan ng Panginoon. Kung maaari lang, itaas ko rin yung mga paa ko para talagang papurihan natin ng Panginoon. Lalo kanina yung song natin, How Great is Our God. Di ba? Niyayaya pa tayo ng song, Sing with me, How Great is Our God. And all will see how great is our God. So ito po, pinapakita natin yung ating pagkamangha sa Diyos and that all the world will see na meron tayong Diyos na napakadakila. So gagamitin tayo ng Diyos to display, to demonstrate His goodness and His greatness through our lives. Now, paano po yun? Dapat, maitatag po tayo, ma-establish tayo bilang mananampalataya that we are the righteousness of God in Christ Jesus. So paano po ito magaganap? Ito po ay sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Panginoon. At ang pakikinig po ng salita ng Panginoon, ito po ang pamamagitan ng Diyos para ang ating pong pananampalataya ay lumakas. Pangkaraniwan sa mga churches nowadays, no, ang ginagamit po nilang preaching para lumakas daw ang pananampalataya mo, bibigyan ka rin ng problema ng Diyos. Hindi po totoo yun. Sabi po ng Romans 10:17, so faith comes from problems. Yung bang sabi ng Bible? No. So faith comes from hearing, not just once, and hearing through the word of Christ. Yung mga problema po, gagamitin lang ng Diyos yan. Pero hindi po yan ang pamamagitan niya talaga. Yes, kasi akala, nung araw, na ako'y bago-bago mananampalataya, bago akong Christian, sabi nung mentor ko, alam mo, ingat-ingat ka mag-pray ng pananampalataya. Kasi sabi ko, gusto kong lumago ang aking pananampalataya. Sabi sa akin, nagtuturo, o yung mentor ko, ingat ka lang at ihanda mo sarili mo. Sabi ko, bakit? Kasi pag nag-pray ka ng faith, bibigyan ka ng Diyos sa maraming problema para tumatag ka sa pananampalataya. E di syempre, anong ginawa ko? Hindi na ako nag-pray. Sabi ko, Lord, ayoko na ng pananampalataya. Okay na ako dito. E yun pala, hindi naman siya biblical. So paano po lumalago yung ating pananampalataya? It's just by hearing and hearing through the word of Christ.
So that's why you go to church because ito po yung place para pag-usapan at pagyamanin natin ang ating pagkakilala sa Panginoon. Amen? So, ito pong maganda, no? Kaya po bilang mga mananampalataya, dapat po tayo ay maging mapanuri sa ating mga pinapakinggan. Yung mga anak ko, bata pa lang po sila, talagang binabantayan po namin sila sa kanilang mga pinapanood. Naalala nyo, ng mga bata pa yung mga anak natin. Nung araw, talagang nakikinood din po ako sa kanila. SpongeBob, yung mga sila, napanood ko rin yan eh. Mga Teletubbies. May mga pambata kasing palabas sa delikado rin eh. Yung mga panahon natin yun. Actually, mukhang mas maedad pa nga panahon ko, Sesame Street po eh. Diba? The Electric Company. Yung mga batibot, bago na lang yun. Pero yung mga nagsibulan na mga palabas sa mga bata, Teletubbies, sabi ko, medyo may mga delikado rito. Si SpongeBob pala, iba rin ang personality, no? Ni SpongeBob. So, binabantayan natin mga anak natin para hindi po sila mapasama. Now, ganun din po tayo bilang mananampalataya. You have to be mapanuri o maging maingat tayo sa ating bawat pinapakinggan. Dahil kapag tayo po ay hindi natin sinusuri ating pinapakinggan, pag pumasok po yan sa ating isipan, ang ating pong isip is the main faculty of the soul. Pag ito po ay natapunan natin, nalagyan natin ng masama ng basura, maapektuhan natin mga emotions at ang ating kalooban. Kasi alam niyo po yung ating kaluluwa, huwag niyo pong nilalagyan niya ng kung ano-ano. Huwag niyo tatapunan ng basura yan. Pag nagkaroon ng basura ang isipan niyo, maapektuhan na inyong puso. Kaya marami mga tao sa ngayon, may mga nagpapapress con, punong-puno ng galit ng puso. Alam mo kung bakit? Meron siyang maling iniisip. Apektado tuloy ang kanyang puso at ang kanyang kalooban. Nagmamanifest tuloy sa kanyang physical body. So, importante yung pinapasok natin sa ating isipan. Once again, why? Because this is the main faculty of your soul. Kaya nga po dito sa church, iniiwasan natin yung mga chismisan. Alam nyo kasi pag chismis, pagtapo ng basura yan eh. For example, alam mo, kapatid, kunwari no, Bible study, no? Alam mo, si Shirley, si kapatid na ganyan, may ganun-ganun. Kunwari, akala mo spiritual ang dating, ipag-pray natin. Kasi meron na namang bagong ka-affair sa ganun-ganun. Hindi mo alam, pag tinanggap mo yung mga ganyang kwentuhan, hindi mo namamalayan, tinatapunan ka na ng basura. Parang showbiz lang, pag masyado po ay mahilig sa mga showbiz happenings, chismis din yan eh. So, hinahayaan mong tapunan yung inyong kaluluwa ng mga basura. Now, pag na-occupy po kayo ng mga basurang yan, pansinin mo, yung kapahayagan, yung revelation, o yung manifestation sa inyong physical body, basura din. Kasi dumaloy na sa isip mo, winelcome mo, pumasok sa iyong emosyon. Lalo na yung mga mahilig sa mga teleserye, alam niyo, puro mga paghihiganti. Totoo yun, di ba? Kaya nga naawa ko yung Tanggol, laging mukha ni Tanggol, laging... Tapos bababa sa emosyon mo. Ayoko ng ganun. Now, hahayaan niyo po ba mga sarili niyo na tapunan ng basura? It's up to you, church. But for me, ayoko po. Kaya we've decided sa bahay, wala kaming television. Hindi ho masama ang television. Decision lang namin yun. Amen. So, dapat talagang binabantayan natin. So, dito naman po, bilang mga mananampalataya, alam niyo, napakaganda po ng panuntunan ng Panginoon na tayo po ay binigyan niya ng mga hints para malaman natin kung tamang ebanghelyo ang inyong pinapakinggan. At malaki pong responsibility ng mga pastor na kagaya ko. Sabi po ng Jeremiah 23 verse 4, I will set up shepherds over them. Yung shepherds po dito refers to pastors like me. Ako po ay under shepherd. Ang chief shepherd natin, si Jesus. So tinalaga ako sa SJC as one of the under shepherds. Over them, yung them po dito, it's the flock. Who will feed them? So ang trabaho ko, I will be feeding you with the word of Christ. I will never beat you. Hindi ko kayo i-condemn. Hindi ko kayo sasabihin ng mga masasakit na salita. Hindi ko kayo papagalitan. Didisiplinahin ko po kayo, of course. Pero that's part of feeding. Pag mali ang ginagawa ng church, hindi po ako magko-compromise. Pero pwede namang sabihin nyo ng maayos. Hindi po ba? Eh, pag may ginagawa po ang bawat isa sa inyo na hindi talaga ayon sa salita ng Panginoon, it's part of feeding you yung pagdidiscipline. So sa Grace Church po, may discipline din. Akala nung iba, hindi, grace naman eh. Anything goes. Hindi po, lalo tikit may disiplina po sa ating church. Now,
Tatlong bagay po malalaman nyo kapag tamang gospel ang inyong pinapakinggan. 3 things that a flock or a church would experience. Sabi ng talata, and they shall fear no more. So if you're hearing the good news, the gospel of Jesus Christ, fear will be no more, sabi ng talata. And then, discouragement or dismayed, mawawala na rin po. Talagang mapapansin niyo ang buhay ninyo ay wala nang puwang ang mga depression. And then, shall they be lacking? Nor shall they be lacking. Hindi rin po tayo pagkukulangin. Wow, praise God. So ito yung 3 things na mararanasan natin kapag tayo pinapakinig ng salita ng Panginoon. Amen. Number 1, wala nang takot. Kasi alam natin, maayos ang relasyon natin sa Panginoon eh. The war is over. Maraming mga mananampalataya sa ngayon, they still feel na galit sa kanila ang Diyos. But the truth is, under the new covenant of pure grace, wala na pong gera sa pagitan natin ng Diyos. We have peace with God. How? It's through our Lord Jesus Christ. So wala nang fear. Di ba sabi ng 1 John 4:18, perfect love cast out fear. Now, kaninong perfect love yun? Perfect love ng Diyos. If you believe that God is so in love with you, wala pong takot dun. Amen? So anong unang nawawala? Fear. Nor be dismayed. Discouragements, mawawala din. Nor shall they be lacking. Sino itong they dito? Mga mananampalataya. Praise God. That is good news. Amen. Now, ano itong message na to? Ang message po ng bagong kasunduan ng purong biyaya. Basahin natin yung mga susunod na verses. Still with Jeremiah 23. This time, verses 5 and 6. Behold, balik tayo sa verse 5. Pakitulong nga mga kapatid. Behold, the days are coming, says the Lord, that I will raise to David the branch of righteousness. A king shall reign and prosper and execute judgment and righteousness in the earth. In his days, Judah will be saved and Israel will dwell safely. Now, this is his name by which he will be called the Lord our righteousness. So, ang New Covenant message is all about Jesus' righteousness. So why is it important for us to know and believe that we are now the righteousness of God in Christ? Kasi po, this is the gospel. At mind you, mga kapatid, ang katotohanan, marami po sa mga mananampalataya sa ngayon, hindi nila mapaniwalaan na sila po ay matuwid sa harapan ng Diyos. But the truth is, matuwid na po kayo sa harapan ng Diyos. At mamaya po pagyayamanin natin ang mga katotohanan iso. Now, ang righteousness sa Tagalog, katuwiran o pagiging matuwid. So, ibig sabihin, pag tayo po, gagawin ko po itong illustration na ito, alam ko ginamit ko na po ito before, but for the sake of the newcomers, pag sinabing matuwid, diretso. Or mas kilala sa tawag na diritsu. Sabihin niyo nga po, diritsu. Diritsu. Sa English, straight. Or straight. Okay? So tayo po ay, pag nasa harapan tayo ng Diyos bilang mananampalataya, because of what Jesus did on the cross, pag nakikipag-ugnayan tayo sa Diyos, hindi tayo tabingi. Ganyan. Di ba pag meron tayong ginagawang kasalanan before, halimbawa, nagpaalam ka sa asawa mo, Ama, alis ako, magba-Bible study ako. Tapos di ka naman pala pumunta sa Bible study. Nakipagkasiyahan ka, tapos ginabi ka na. Pag uwi mo ng bahay, you have this sense of guilt, di ba? Nung tinanong ka ng misis mo, saan ka galing? Kagabi. Parang kanta na, no? Mahal sa kagaling kagabi. Nagsinungaling ka, you have this sense of guilt. Pagkausap mo yung asawa mo, tabingi ka makipag-usap. Nag-Bible study kami. Tabingi. Pero kapag alam mong galing ka talaga sa Bible study, confident ka, at alam mong hindi mo niloko asawa mo, matuwid ka nakikipag-usap. Ganon din po tayo sa Diyos. Because of what Jesus did on the cross, kapag kaharap ka ng Diyos, kinakausap ka niya, nakadiretso tayo. Pinaging matuwid tayo. Amen. And righteousness, according to scriptures, hindi po ito right doing. Kasi marami po mananampalataya sa ngayon, pag iniisip nila yung righteousness, it's all about yung mga ginawa mong kabutihan. Righteousness, according to the Bible, it's a state of being. For example, let me give you 2 Corinthians 5:21. For God made Jesus who knew no sin to be sin for us. Jesus on the cross became sin. Hindi po siya naging makasalanan na, He became sin. Paano siya naging kasalanan doon? Dahil may ginawa po ba siyang kasalanan? No.
Naging kasalanan siya by receiving our sin. So by the same token, sabi ng talata, that we might become the righteousness of God in Him. We became righteous not because we have done good things. Hindi. Kaya nga po ang righteousness, biblical righteousness, it's about right being. It's a state of being. So we became righteous by receiving Jesus' righteousness as a gift. Nakuha niyo po iyon? Maraming Christians sa ngayon, akala nila pag righteous ka, yung gumagawa ka ng mabuti, hindi ka nanluloko. Produkto po iyon ng righteousness. Yung right being is the byproduct, right doing is the byproduct of right being. Kapag alam mo ikaw ay matuwid, gumagawa ka ng mga matutuwid na bagay. Kapag alam mo ikaw ay matuwid sa harapan ng Diyos, hindi ka gumagawa ng ikabubudol ng kapwa mo. So ang mga righteous, ang mga tunay na mananampalataya, hindi po yan mga scammer. Para mas maintindihan natin. Yung mga tunay na mananampalataya, hindi po yan mga budol. Hindi yan umiisip ng paraan para isahan yung kapatid nila. O hindi nga kapatid yung kapwa nila. Kasi naniniwala ka bilang righteous, you have the Holy Spirit in you, ang likas na ginagawa mo bilang mananampalataya, bilang isang matuwid, mga righteous deeds din. Amen? Sabi ng Ephesians chapter 2 verses 8 till 9, for we have been saved by grace through faith. It is the gift, not of works, lest anyone should boast. That's verse 9. Pagdating sa verse 10, for we are God's workmanship created in Christ Jesus for good works. So tayo po gumagawa ng mabuti, hindi para maligtas, bagkus ito po ay produkto ng ating kaligtasan. Malinaw po iyon, church? So ang ating pong katuwiran, hindi po siya something to achieve. In the Old Testament, ito po ay ginagawa para makamit yung katuwiran. But under the New Covenant of pure grace, ang righteousness po, it is something you received. By faith, pastor, hindi ko maramdaman Kaya nga po, by faith. So tayo po, pag nagkakamali tayo, this is, tip po para sa inyo, no? Maraming tao sa ngayon, maraming churches at mananampalataya, pag sila po, galing bahay, ito yung observation ko nung araw pa, meron silang sense of guilt, meron silang nagawang mali. Pagdating sa church, parang ayoko mag-communion kasi may ginawa akong mali. That's wrong. Never, church, listen pag meron kayo nagawang mali, never judge your standing by your behavior. Anong kailangan natin gawin? Judge your behavior by your standing. Kapag alam mo, sandali lang, nagkamali ako. Don't worry po kayong mag-take ng communion. Kasi pinapaalala sa iyo ng Panginoon that by His blood, you have been forgiven. So, i-judge mo yung behavior mo by your standing. Nagkamali ka. Nasasabi mo sa sarili mo, sandali lang, matuwid ako Ba't hindi ako nagbayad sa jeep kanina? Tapos habulin mo yung jeep, mano ang bayad ko? Nakuha yung point? So never judge your standing by your behavior. Pangkaraniwan itong ginagawa ng marami mananampalataya. Kaya sila nada-down. Tapos may mali pa silang paniniwala. Pag oras ng communion, ayoko mag-communion. Paparusahan ako ng Diyos. That's wrong. All you have to do, pag nagkakamali tayo, judge your behavior by your perfect standing before God. Matuwid ako Hindi ko dapat ginagawa to. Na kanina nakapagdukot ako, nakapagkupit ako sa nanay ko Pero mali yun Babalik ko na lang kay nanay. Nakikita nyo, pag naaalala nyo yung standing nyo, pag nakita mo si nanay mo, hindi, babalik ko, nangupit akong piso. Ma, kumita ka pa, 2 pesos na, babalik ko sa'yo. Nakita nyo yung magandang epekto bilang mananampalataya? So never judge your standing by your behavior, but rather judge your behavior by your standing. Amen and amen. Alam niyo, marami po mga Hudyo sa ngayon, yung mga hindi naniniwala sa Messiah, alam niyo, sobrang religious po sila. Believing that by keeping the law, sila magiging righteous before God because this is the old law-keeping covenant. Na by keeping the law, ang feeling nila, naku talaga maaabot nila yung katwiran ng Diyos. And by the way, according to Isaiah, yung atin pong katwiran, pag pinagsama-sama, man's righteousnesses in the sight of God, sabi po ng Biblia, ay para lang siyang, sa English, maruming basahan pero in the original Hebrew,
maruming, paano ko masasabihin to? Sanitary napkin. Ganun karumi. At pangkaraniwan, yung righteousness ng mga tao, binabalandra natin sa ating mga pader. Para ka naglalagay ng sanitary napkin na naka-frame. Yun ang pinapakita mo sa tao. Now, ay mga Hudyo, hindi pa rin po sila nagtatagumpay. Let me give you these verses bilang patunay. Na sobra po sila nagmamakaawa sa Diyos. Hanggang ngayon, nandun sila sa Wailing Wall. Kasi believing that by keeping the law, kasi di ba ang mga Hudyo, sila po ay nasa ilalim ng lumang kasunduan. Bihira pa lang naman ang nabuksan sa Christianity. Konti pa lang. Now, kasi naniniwala sila by keeping the law, they will become righteous before God. Kasi pag righteous po sila, yung blessings dumarating. Sabi sa Book of James, the prayer of the righteous person availeth much. Kaya po sila magpupumilit sa paggawaan ng kautusan, sa katuparan ng kautusan, believing that by keeping the law, sila po ay magiging matuwid sa harapan ng Diyos. Romans chapter 9, verses 31 to 32. But Israel, pursuing the law of righteousness, has not attained to the law of righteousness. Sipin nyo, for the longest time, they are under the old law-keeping covenant. Nagpupumilit sila ang gawin ang kautusan, pero they have not attained to the law of righteousness. 31. Why? Sabi ng talata. Because, nandito yung sagot, they did not seek it by faith. Wow, ito pong nangyari sa ating mga hintil. We put our faith in Jesus Christ and His finished work on the cross. That's by faith. Now, and then receive His gift of righteousness. Hindi ito ginagawa ng mga Hudyo. Tuloy natin pagbasa. But as it were, by the works of the law, for they stumbled at that stumbling stone. Alam nyo, simple lang po ang Christianity. All you have to do, just once again, as I've said kanina, you have to put your faith onto Jesus. Manampalataya ka sa Kanya at sa Kanya mga tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo, and then receive the gift of righteousness. Sabi ng Acts 13:38 to 39, therefore, let it be known to you, brethren, that through this man, capital M, referring to Jesus, that through this man is preached to you. Hintayin lang natin yung talata. The forgiveness of sins. Wow! Verse 39, and by Him, Jesus, of course, everyone who believes is justified. Same word, made righteous. From some things, from all things. Is that good news? From which you could not be justified or made righteous by the law of Moses. Yung mga Hudyo, kahit po anong gawin nila, by keeping the 10 Commandments, or by keeping the law, actually, yung composite whole, it consists of 613. Hindi po pwede paghiwalayin yun. Sabi ng James chapter 2 verse 10, for whoever shall keep the whole law and yet stumble in just one point, he is guilty of all. O doon na lang tayo sa 10, mga kapatid. Pastor, nagawa ko yung siyam, pero you missed one, you are guilty of all. May isang estudyante, tuwang-tuwa umuwi sa bahay. Mama, konti na lang, pasado na ako. Hindi tatanggapin ng Diyos yun. Meron kami calculator dati. May kulang, binili sa yung CDR King. Pag nagto 2 plus 2 kami, 3. Laging magdadagdag ka ng isa eh. 5 plus 5, 9. Basta ang mindset mo, magdagdag ka na ng isa. Ang galing ng calculator na to. Kaya nagsara na CDR King eh. Ang galing, sinubuhan ko eh. 10 plus 10. 19 talaga eh. Buhay pa ba yung calculator natin na yun? Nakaiba. Sa Diyos po hindi pwede. For whoever shall keep the whole law and yet stumble in just one point, you are guilty of all. Because the law, yung kanyang standard is so pristine. It should be 100% obedience, mga kapatid. That's the old law-keeping covenant. Akala ng mga Kristiyano, mga pa-Katoliko, mga evangelicals today, akala nila, the gospel is all about the 10 Commandments. No, it's not. Kasi wala pong makakasunod sa atin. At kapag walang nakasunod, may kasama pong curse yun. Now, is that good news, church? No. Now, sabi lang po ng Acts 13:39, and by Him and by Jesus, everyone who believes in Him is justified or made righteous. Isipin nyo, pinasimple ng Panginoon.
Kapag naniwala ka sa Kanya, nanampalataya ka sa Kanya at sa Kanyang mga tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo, makakamit mo ang Kanyang katuwiran. Bakit natin hinahangad ng katuwiran ng Panginoon? Once again, kapag kayo po'y matuwid sa harapan ng Diyos, lahat ng panalangin mo dinidinig. Kaya po dito sa ating church, ini-empower po kayo ng Panginoon. Alam niyo, huwag kayong umasa sa pastor niyo. Pag may problema po kayo, you could pray on your own. Bakit? Righteous din po kayo. Yung righteousness natin, once again, the word righteousness, para po sa mga kabubukas na ng kanilang katutunin lang sa atin, the word righteousness in Greek, it's dikayu. Hindi sa atin yung righteousness natin. It's from the Lord. Amen. Alam niyo po ba tayong mga mananampalataya? Bakit tayo anointed? Hindi dahil sa mabait tayo o gumagawa tayo ng mabuti. No. Kung bakit tayo anointed, you know why? Because the anointed one is in us. Kaya ang bawat mananampalataya, anointed po kayo. So you have to be conscious, be aware about that. Akala nila ang anointed lang si pastor. Akala nila anointed lang or righteous lang si pastor. Kaya pag may problema ang mga miyembro, lumalapit kay pastor. Parang ang dating nun, ano yung term na yun? Parang meron kang, yung pag nag-a-apply ng trabaho, naghahanap ka ng kabakas, padrino. Hindi ganun. Kasi kayo rin po ay matuwid sa harapan ng Diyos. Amen, as a believer. Kaya po ito po ay gawin nating goal. Dapat maintindihan natin. Amen. You are now the righteousness of God in Christ Jesus. Now, balikan natin question natin kanina. Why is it important that you know and believe that you are now the righteousness of God in Christ Jesus? Alam niyo po, para po sa pamuhay natin at ma-maximize natin yung dalawang dakilang kaloob sa atin ng Diyos. Nung tayo po'y naging born-again Christians. Now, review tayo mga kapatid, sa mga nanonood sa atin online. What were the two greatest gifts na binigay sa atin ng Diyos when we became born again? Nung tinanggap natin si Jesus. Pag sinabi pong born again, for your information, hindi po ito organisasyon. Sabi ng mga theologians, born again or regeneration, it's an act of God where a spiritually dead person is made alive through Jesus and through the Holy Spirit. So, nung tinanggap natin ang Panginoon Hesukristo, nagkaroon po ng buhay na maguli. Nagkaroon ng regeneration. Yung dati henerasyon ng iyong makasalanang pagkatao, patay na yon. Kaya meron ng regeneration na nangyari. Now, ano yung greatest two gifts na meron tayo nung tayo naging born again? Church. Yan ang gusto ko sa SGC. Number one, salvation. Remember? Di ba pag tayo po yung nagtitake ng communion, anong significance ng blood? That you have been forgiven. Kaya nga tayo po saved na eh. Kasi forgiven tayo. Ano yung second greatest blessings na binigay sa atin ng Panginoon? Health. Healing. Praise God. Ulitin natin, church palakpakan natin ng Panginoon. Ano yung two greatest gifts ng Panginoon sa atin? First one is salvation. Are you saved? Amen? Kapag kayo po'y born again, ibig sabihin the Holy Spirit indwelling you, nasa inyong spirito po, yung spirito nyo ay born again. Ang na-born again po sa inyo, spirit nyo, hindi po yung kaluluwa. Hindi rin po yung katawan. Kasi nung na-born again ako, ganito na rin ako kalaki. Hindi naman ako tumangkad doon, na-born again ako eh. Nung na-born again ako, ganito na rin po ako kagwapo. May nagbago, paunti-unti. Amen. Ang na-born again sa atin, by the way, it's your spirit. Kasi po, pinaging malinis ng Diyos ang iyong spirito. Kaya naman, ang banal na spirito ng Diyos, indwelling your born again spirit. Okay? Nakakaintindihan tayo mga kapatid. Amen? So ngayon, ang greatest gifts na natanggap natin sa Diyos, tayo ay saved na. Whether you believe it or not, kapag tinanggap mo ang Panginoon Hesukristo, pag nangyari ang rapture anytime now, kasama kayo. Kaya po yung sinasabing sa mga Christians na be ready para sa rapture, hindi po yun appropriate. Kasi ang Christian, ready na siya. Pero pa nagsasabi sa ngayon na marami daw Kristiyano ang hindi makakasama sa rapture, nonsense yun. Ba't hindi ka makakasama sa rapture? Christian ka nga. Are you getting this, church? Now, meron tayong salvation. Ikalawa, meron tayong healing, health.
Now, ang tanong natin mamaya, bakit hindi ko nararanasan? Magandang tanong po iyan. Now, Psalm 103 verses 1 to 3. Sabi ng talata, Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord, O my soul, sabi ng verse 2. And forget not all His benefits. Ang problema ng mga mananampalataya, nakakaligtaan. Next time, pag tinanong ko po kayo ulit, what are the two greatest gifts? Alalahanin natin, salvation and healing. So, never forget these benefits that God has given us. Na bilang patunay, talaga bang ito ang natanggap nating greatest gifts from God? Who forgives all your iniquities. We have been forgiven. Amen? Kaya nga po, binibigyan ng Panginoon sa atin yung visual aid na cup. Every Sunday, dito po sa church natin, nagtitake tayo ng communion. Para napapaalalahanan tayo that through the cup, that through the blood of Jesus, we have been forgiven. Kasi ang propensity ng mga tao, mabilis tayo makalimot. Now, ano po ang gamot sa nakakalimot? Paalaala. At ginawa ng Panginoon sa atin visual aid pa. O, ito na, cup na. Pwede nyo gawin sa bahay. You have been forgiven. Every time you partake of the blood, the cup, the juice, grape juice. Kung wala naman po kayong grape juice, pwede naman tubig lang. Ang mahalaga, napapaalalahanan tayo. Who forgives all your iniquities. And then, who heals some of your diseases. Ang sabi ng talata, hindi some lang All, di ba? All, sabi ng Biblia All. So, ibig sabihin, these are the two greatest gifts that we receive from God Himself. Amen. So, sabi po muli ng talata, in verse 2, Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. Bakit nakakaligtaan po ito ng mga mananampalataya? Kasi marami po sa mga mananampalataya na sa ngayon, after the pandemic, hindi na masyado nagsi-church. Yun ang nakakalungkot. And I praise God and I honor you, church, for coming. Kasi ibig sabihin, gusto nating pinifeed yung ating mga kaluluwa. At patuloy nating inaalam that through the church, as a pastor, I'll be feeding you with this good news. Hindi ako mapapagod na papaalalahanan ko kayo. Kung kayo po'y mananampalataya, saved ka na at ikaw ay healed na in Jesus' name. Amen. Now, muli po, verse 3, sinasabi ng talata na tayo po ay forgiven mula sa lahat ng ating kasalanan at pinagaling na sa lahat ng ating mga karamdaman. And that's why atin pong message for today, medyo dito ko nilagay yung message title ko, Walk in the New Covenant Health. So kung merong New Covenant Health, meron palang Old Covenant Health. Now, hindi natin pag-uusapan yung Old Covenant Health kasi lilitaw naman kung ano yung Old Covenant Health. Now, what is the New Covenant Health? Yan, exciting po ito. Kasi napansin ko, last Sunday, talagang meron akong napanood, hindi lang isa Maraming churches nowadays na tinalakay nila. Of course, appreciation month kasi ngayon, Meron silang mga in-appreciate na mga members ng kanilang church na may mga sakit. Ang nakakalungkot dito, sa mga celebration na ito, tinanggap na lang nila yung sakit nila. It's part of their journey as a Christian. Nakakalungkot. Sabi ko, na masarap tignan sa pictures, nagyayakapan sila, nagdadamayan sila. And some of the church members, they would say na ginagamit ng Diyos ang sakit ng kapatiran para kami mapalapit sa isa't isa. At tinanggap na lang po nila that yung sickness na yon was given to them by God na journey nila para lalo silang lumago sa Panginoon. Now, is this the gospel? Is this true? Alam niyo, sabi ko anong araw, kung ito ang gospel, parang hindi kagandahan. Papayag ba kayo na ito ba talaga ang sinasabi ng gospel? Ako nung araw, sabi ko, parang hindi ako sold sa ganitong klase kung this is the gospel. Na kung hindi ito yung gospel, sabi ko sa Panginoon nung araw, Lord, akala ko ba kamangha-mangha ang iyong salita? Ba't parang hindi naman ako namamangha? Meron ba kayong ganun pakiramdam before? Na parang pag nagsisimba tayo, pag uwi natin, okay. Amen. Ganun lang. Uwi lang tayo. Ako po kasi gusto ko yung tipong na-amaze ako Pag nanonood din ako ng mga pelikula, ibang tipong hindi ko nalalaman kung saan papunta yung istorya. May twist. Binayaran mo yung movie Dapat bigyan mo ako ng something special. Kaya minsan, masarap manood ng mga Korean movies ngayon Fan ako ngayon ng mga Korean movies kasi ang ganda ng twist. Naisip pa nila yon. At saka yung sumusunod sa mga Koreano ngayon, yung mga pelikula ng mga Bombay, ang gagaling na pagkakasulat.
Pasensya na po sa Pilipino kasi alam na natin eh. Darating yung pulis pagtapos na yung gulo eh. Sabi ko doon ako nalulungkot. Laging ganun eh. Well, alam ko maraming mga mahusay na mga movie directors sa mga Pilipinas. Siguro kulang lang sa budget. Kulang sa budget. Kaya 5 pulis lang yung dumating. Now, what is walk in the new covenant health? Alam niyo po, ito po ang pakay ng Diyos sa atin. Napakaganda mga talata. This is my verse solution with Laverne Ducot, yung ating po Bible study online. Church, listen to this. Napakaganda po ng mensahe ng Panginoon para sa bawat isa po sa atin. Especially kung kayo po may karamdaman, this is for you. 3 John chapter 1 verse 2, Beloved, I pray that you may prosper in all things and be in health just as your soul prospers. Sa ibang salin, sabi dito ay, Beloved, I wish above all things, ito yung all things, I wish above those things, those all things, I wish above all things that you may prosper and be in health, even as your soul prospers. So pag nagpa-prosper ang soul mo, dapat mararanasan din natin yung prosperity rin sa ating health. Even as, just in the same manner, ibig sabihin ng just as, di ba? Tama po ba ako, Teacher Nelly? English teacher, si Teacher Nelly. Just as is in the same manner. In the same manner, your soul is prospering, nagpa-prosper din yung inyong health. Amen? Now, maraming churches nowadays, ayaw nila ng health and wealth gospel. Wala naman talaga health and wealth gospel. Pero in the gospel, merong health at saka may wealth. Wala tayong magagawa doon. That's the truth. So, sabi dito, Beloved, I wish, this is the all things, above all things that we may prosper and be in health. Bakit gusto niya in health tayo? Kasi, kapag kayo po'y mananampalataya at hindi kayo healthy, hindi kayo makakasama sa mga mission trips. Sayang naman. Ang saya. Kagaya po, we praise God for this coming Saturday. Thank you kay Brother Joel at kay Ate Sally. Tayo po ay mission trip sa Bulacan. Praise God for this event. Napakabuti ng Panginoon and we are so excited about this. Kung medyo may sakit po ang inyong lingkod, hindi ako mapapayag doon. Hindi natin kayang mag-message doon. So, ito pala pakay ng Panginoon. Now, let me give you isa pang verse. John 10 verse 10b, I have come that they may have life and that they may have it more abundantly. Marami nagtatanong sa ngayon, if this is true, Laverne, na ang 2 greatest gifts na binigay sa atin ng Panginoon, salvation. Okay, given. Okay, thank you, Lord, I'm saved. Pero maraming Christians ngayon nagtatanong, kasama ba talaga ang healing or health? Pero ba't hindi ko nararamdaman? Napatanong po ba kayo ng ganon? Praise God, may sagot. Napansinin niyo po yung mga verse na ito, I have come that they may have life and that they may have it more abundantly. Sa 2 verses na ito, ginamit po ng Panginoon yung word na may. Pansinin niyo. Let's go back to 3 John 1:2. Beloved, I pray that you may. Hindi po sinabing that you will. So, ibig sabihin yung health, hindi siya automatic. And then, pagdating po sa John 10 verse 10, I have come that they may. Hindi rin will. Ano ibig sabihin ng may? Probability, possibility. Now, yung health, it will happen to those Christians who believes. Kasi kung automatic po ang health, lahat ng Kristiyano magaling. Walang may sakit. Ang tanong na maraming tao, hindi. May mga Kristiyano hindi naniniwala sa health. Ang healing, tapusan ng panahon ng mga disipulo. Pero napakahusay ng Bible. Ang sabi ng Bible, Beloved, I wish above all things that you may. So may probability, may possibility, may potential. Because this is God's will for you. He wants you to be well. So ayaw ng Panginoon, ako bilang anak, yung mga anak ko bilang tatay sa aking mga anak, ayaw ko makita yung mga anak ko na matamlay. Alam niyo, sa bahay po namin, pag nakita namin walang ganang kumain si Arian at saka si Aves, hindi po pangkaraniwan yun. Ibig sabihin, may sakit yung mga bata. Ganon din po ating Ama sa Langit. Hindi siya masaya kapag nakikita niya yung mga anak niya ay may sakit. Because God's will for you is for you to be well. Actually, hindi lang well. God's will for you to be well and well off. Kaya nga merong wealth and health Amen. Now, bakit kaya hindi nangyayari? Because ito nga yung sinabi ng Panginoon. Beloved, I wish above all things that you may. I am come that you may, that I am come that they may. Hindi po sinabing will. So, hindi siya automatic. Now, tinignan ko sa Merriam-Webster Dictionary yung word na may. It used to indicate possibility or probability. Now,
ang husay ng Panginoon. Ginamit po ng Panginoon ang salitang ito may dahil this is good news. The Lord will never override your decisions. Tayo po bilang individual, bilang mga tao, I'm sure lahat po dito tao, di ba? Kanina meron tayong nahuli dito, isang bubuit, hindi tao yon. Although may free will din yon. Ginusto niya pumunta doon sa pandikit, huli tuloy siya. Tayo bilang mga tao, binigyan tayong free will ng Diyos. Amen. Now, the Lord will never override your decisions. Marami pong mga teachings sa ngayon, hindi, mali yan, Lord. Because the Lord is sovereign. Yes, I believe that the Lord is sovereign. Pero pag binasa niyo po yung word na sovereign in the Bible, and even sa dictionary, alam mo ibig sabihin ng sovereign? Independent. Having the highest rank. Walang kapantay, yung ibig sabihin ng sovereign. Hindi ibig sabihin na pag sinabing sovereign, He will do whatever He wants. Hindi po ganun ang Diyos. Hindi, wala nang bisa yung free will natin. So the Lord will never override your decisions. Hindi po niya gagawin yun. That's the first point. Ikalawa, dahil mahal na mahal ka ng Diyos, isipin mo, kahit pag nire-reject mo siya, pinrepursue ko ng Diyos, nire-reject mo siya, pag namatay ka, hindi ka niya pipilitin dalhin sa langit, ayaw mo siyang kasama eh. Nire-respeto niya po ang iyong mga desisyon. Ganon po ka-gentle ang ating God. Pag ayaw niyo, hindi siya magagalit sa iyo. But He will give you recommendations. Now, take note, church, ang sovereignty, hindi po ibig sabihin ipipilit ng Diyos kung ano yung gusto niya mangyari sa inyo. Hindi po yan ang talagang definition. Try to look it sa dictionary. Sovereignty, it means independent, having the highest rank. Chief, yun ang ibig sabihin ng sovereignty. Maraming church ngayon, mali ang definition nila. Hindi, kahit anong gusto ng Diyos, gagawin niya, Diyos siya eh. Hindi po ganun ang Diyos. We have a gentle God who respects our decisions. Pero, He will give you recommendations. Now, let me give you Deuteronomy 30 verse 19. I call heaven and earth as witnesses today against you, that I have set before you life and death. See? You have choices to choose from. Life and death. Blessing and cursing. Ito na yung recommendation. Therefore, choose life. Anong magandang mangyari if you choose life? That both you and your descendants may live. So ang Diyos, hindi kanya pababayaan. He will give you choices to choose from. Ganon din po kami sa mga anak namin eh. Pag nagpapaalam si Aves, Daddy, pupunta ako sa ganyan. Ayaw namin. Hindi ko sasabihin sa kanya, ayoko. Dapat may reason. Anak, pag pumunta ka dyan, ito mangyayari. Baka magkaroon ka ng problema. Pag hindi ka pumunta dyan, wala kang problema. Bibigyan natin silang choices. Let's learn from God Himself. Hindi yung tipo pag magulang ka, kasi natuto tayo, the Lord is sovereign daw. Hindi, ako, tatay dito, ako masusunod. Bakit, Daddy, basta? Hindi pwedeng ganun. Di ba, tayo mga magulang, minsan ganun tayo, ginagamit natin ating authority. Mali. May nagre-react po dito. Basta. Sorry na. Pero ang Diyos, hindi. He will never override your decisions. Ipapakita niya yung mga mabuting mangyayari at masamang mangyayari. Life, death. So merong mga choices to choose from. Blessing, cursing. Now, sabi ng Diyos, therefore, choose life. Why, Lord? That both you and your descendants may live. So nakita niya po? So pinilit ba tayo ng Diyos? Hindi. Kahit nga po yung mga taong sinishare natin ng gospel, di ba? Pag nire-reject nila ang gospel, anong sabi ng Panginoon? Huwag niyong pilitin. Pero ipopursue ka pa rin ng Diyos. Ngayon, pag dumating na yung panahon na talagang ayaw mo sa Kanya, hindi niya ipipilit. Bakit niya pipilitin dalhin sa langit? Kung ayaw mo naman siyang panakasama. That's simple, mga kapatid. So, napakabuti po ng Panginoon. Hindi po kasi pinipilit ng Diyos at hindi po siya mamimilit sa mga tayong ayaw maniwala sa Kanya. Nakalooban niya talaga na tayo po ay malusog. Sabi mo sa katabi mo, malusog ka. Malusog ka. Nakakita ko, natutuwa ako, kinukwento ko kay Aves eh. Yung mga batang band members, mga mahusay na mga musiko, nagtayo sila ng banda nila. Ang pangalan daw ng banda nila, kasi puro sila malulusog, Matabanda.
Ang ganda ng pangalan. Sabi ko kay Abes, gusto mo maging member dito? Sabi ko, anak, magpapayat ka na. Baka maging membro ka dito. Naghahanap ng keyboardista eh. Matabanda. So, mga kapatid, once again, yung pong health, hindi po siya automatic kasi although it's part of the two greatest gifts ng Panginoon sa atin, salvation and healing or health. Pero hindi po ito automatic. It depends on you if you believe it. Now, kasi may mga katuruan na, hindi, yung himala, yung healing, tapos na yan sa panahon ng mga disipulo. I beg to differ. Hindi po. God is the same yesterday, today, and forever. Kung siya po yung nagpagaling noong araw, nagpapagaling pa rin po siya ngayon. At available po yung healing sa atin. Amen. Actually, matagal nang ibinigay sa atin. All you have to do, believe it and receive it. Now, once again, ginamit po ng Panginoong Diyos sa scriptures yung word na may, hindi po will. Beloved, I wish above all things that you may. I am come, sabi niya in John 10 verse 10. That you might dun may, past tense ng may. That you might have life and that you might have it more abundantly. So may probability, may possibility for those people who will believe. So kung naniniwala kayo that you are healthy, receive it. Pero kung hindi kayo naniniwala, once again, hindi po ipipilit ng Diyos sa inyo yan. Kaya hindi mo nararanasan. Yun ang sagot po doon. Praise God. Now, you have to believe, and I will be giving you isang verse lang para makita po natin na talagang pakay po ng Diyos na ang bawat isa po sa atin ay may lusog. Dahil kung siya po ay nagmi-ministeryo dito sa lupa, mind you mga kapatid, Jesus is God's will in action. Kalooban ng Diyos, sinapamuhay ng Panginoong Hesukristo. Jesus is God's will in action. Kalooban ng Diyos na pagalingin ang lahat ng tao. Nung nasa lupa po ang Panginoong Jesus, lahat ng lumapit sa Kanya at lahat ng nilapitan niya, pinagaling niya. Hindi niya sinabing, ikaw, mukha kang healthy. Lagyan kaya kitang konting sakit. Masyado ka ng mataba. Lagyan kita ng konting rayuma. Ikaw, medyo makinis ang balat mo. Lagyan kita ng konting tagyawat. Masyadong magandang ngipin mo. Pabulukin natin yung isa. Ganun ba ang Panginoon? No. Ito pa bilang patunay, mga kapatid. Matthew 8:16, when evening had come, they brought to Jesus many who were demon-possessed, and He cast out the spirits with a word and healed some who were sick. Nakalagay ba dyan, some? All. So lahat ng lumapit kay Jesus, hindi po napahiya. At lahat ng kanyang nilapitan, they were healed. Amen. Now, meron akong ibabalita sa inyo. Alam ko, this is medyo bago sa pandinig natin. But, meron tayong ginagawa na nakasanayan natin na may kamalian. Sabi ng Panginoong Jesus, these signs will follow these people na nanampalataya sa akin. Yung maglilay hands on the sick and the sick shall recover. So, ano po yan bilang mga nanampalataya? Believing that the Holy Spirit indwelling our spirit, the healer is in us. So, whenever we lay hands on the sick shall recover. Sabi po ng Matthew 16 verse 18b. Yung they dito, believers, will lay hands on the sick and they will recover. Now, ang mindset natin, pag may sakit ang tao, we lay hands on the sick person and then we'll pray for them. Wala pong sinabi dyan na pray. So, ibig sabihin, ganun kamakapangyarihan yung Holy Spirit indwelling our born-again spirit. Kaya po maganda, samantalahin nyo, pag mayroon kayong mga kamag-anakan, kakilala, na mga may sakit, you just have to lay hands. Alam niyo po yung hands natin, kamay. Maghanap ka na may sakit. And then lay your hands on them and they will recover. Walang sinabing pray. Meron ba kayo nabasang pray? Wala. Amen, church? Pero nakasanayan natin, pinagpipray natin. Pero yun lang pala, alam pong point ko dito, wala pong problema sa church natin if meron pong nag-ask, pag-pray mo ako, Laverne, gagawin ko pa rin po iyon. Pero this is not God's best for you. Ang pinapakita ko lang po sa inyo kung gaano po makapangyarihan yung banal na spirito who is indwelling our spirit. Isipin mo, nasa yung banal na spirito na yon, bakit po natin kinakailangan yung kamay? Para mag-transmit yung healing power doon sa tao. And ito pang mabuting balita. Ito pong
lay hands on the sick, ang God's best talaga, hindi po mananampalataya at isang mananampalataya pa. For example, si Kuya Albert. Mananampalataya ka, it's not God's best for you na ililay hands kita. Ang nililay hands po natin, yung mga unbelievers. Pero don't get me wrong, alimbawa meron po dito gusto magpalay hands, gagawin pa rin po natin yon. Pero hindi po God's best yun. Ang gusto ng Panginoon, ililay hands natin yung mga unbelievers para i-display, to demonstrate ng Panginoong Diyos yung kanyang kapangyarihan. And then, pag nakita niya nag-recover siya, ma-attract siya sa Panginoong Hesukristo. Yun ang purpose nun talaga. So pag may nakita kayong mga may sakit, hawakan mo lang, lay your hands upon them, and believe that they will recover. Sabi ng Panginoon eh. Pero minsan nagdadagdag tayo sa salita, ano? May nabasa ba tayo doon? Wala naman pray eh. So ibig sabihin, ganun makapangyarihan yung Spirit working through us. Wow! Praise God! Amen. Ang galing, ano? So sabi ko, Panginoon, napakaganda po nito. So nagli-lay hands po tayo. Meron pa ako na balitaan before. Alam niyo, hindi gagaling pastor eh. Yung inililay hands po pag hindi Christian, hindi ah. Sa panahon ni Jesus, lahat ng nilay hands doon, mga unbelievers, wala pa namang born again nun eh. So ibig sabihin, dadaloy yung kapangyarihan ng manggagamot, who is Jesus Himself, magtatransmit yun, kahit po unbeliever yun. Now, God's goodness, pag nakita niya nag-recover siya, will lead that person to repentance. Makita niya, grabe ah. Ginamit si kapatid na Maisan, nilay hands lang niya ako. Hindi nga nag-pray, pero nag-recover ako. Because yun po sinasabi, these signs will follow them. Tayo po mga mananampalataya ang nire-refer dito. So pag meron kayo nakita may sakit, samantalahin niyo po yun. Pag binibisita niyo, hawakan niyo. At kung pakiramdam niyo ipag-pray, pag-pray niyo, Lord, in Jesus' name, pinagaling mo na po ito. Pero yun lang pong kapangyarihan. You just lay hands on the sick and they will recover. Amen. Now, ngayon po, gagamitin natin how to walk in the new covenant health na hindi natin nalalaman pangkaraniwan. At meron po dito magandang mensahe ang Panginoon at gusto ko pong i-share po sa inyo. I believe this would be the first time na malalaman natin ito. It's found in Romans 8 verse 11. Now, take note in this passage, yung triune God was really involved in raising Jesus from the dead. Basahin natin. And if the Spirit of Him, the Father, who raised Jesus from the dead, lives in you. So, ibig sabihin himay-himayin po natin. Yung banal na Espiritu ng Diyos, indwelling our born-again spirit, ay nananahan sa ating born-again spirit. He who raised Jesus from the dead, He, the Father, who raised Jesus Christ from the dead, the Father will also give life to your mortal bodies through His Spirit who lives in you. Wow! Now, sundan natin, sabi ng verse 10 ng Romans chapter 8, and if Christ be in you, the body is dead because of sin, but the human spirit is life because of righteousness. Na para po maintindihan natin to, meron na akong kinausap na mga kaibigan para gamitin natin na illustration. Tinatawagan natin si Kuya Albert, si Jethro, at saka si Kuya Natnat. Yan, para palakpakan naman natin yung mga kaibigan natin ito. Yan na lang, bro. Oh, thank you. Dito si Kuya Albert. Yan, Kuya Albert, dito ka. Si Kuya Jethro dito sa gitna. Yan. Kuya Albert, tingin kayo doon. Tsaka si Kuya Natnat. Yan, tingin kayo doon. Ayan. Yan. Kaya na, dire-diretso lang ha. Ito po ay representation natin. Tayo po bilang mga individual, we are tripartite. We were created in the image of God, di ba? Tripartite. What type? Tayo ay tripartite. Si Kuya Albert ang physical body. Naku, kaliwa yata ito. No? Ni kanan, ano? Dito pala sa kabila dapat yung ganun ko. Strong na tayo. Si Kuya Jethro, representing the soul. At saka si Kuya Natnat, ang spirit. Now, pag ang tao po ay wala pa sa Panginoon, yung espiritu niya, actually lahat to ay patay. So pwede kayong yumuko, kayong tatlo, yuko. Ibig sabihin, patay. Yuko lang. Hindi naman ano, yuko lang. Yung katawan, hindi marunong sumunod, ano? Okay? So ngayon, sa kasalanan po ni Adan,
Nadamay tayo. Sabi ng Biblia in Genesis chapter 2 verse 17, for if you eat from the tree of the knowledge of good and evil, you shall die. Now, ano po yung namatay doon? Yung spirit na cut off from communion with God. So wala nang communication, wala nang relationship, putol na. So, ngayon kung patay po ang spirito, automatic, mamamatay, nararanasan din po kamatayan ng soul at saka ng physical body. Now, sabi nung talata, let's go to verse 10 once again, Romans chapter 8. And if Christ be in you, the body is dead. Si Kuya Albert representing the body, physical body. The body is dead because of sin. Remember Romans 6:23, for the wages of sin is death. Kaya po marami mga tao sa ngayon, dahil sa kasalanan ni Adan, ay namamatay. For the wages, ang sweldo ng kasalanan ay kamatayan. Wages ang kabayaran. For the wages of sin is death. Now, ito po maganda. Tayo po ba'y malulungkot dahil patuloy na lang na mamamatay ang katawan natin? Aba, hindi dapat. Kasi sabi dito nung talata, but the human spirit is life or alive. Why? Because of righteousness. Kaya po, ang tanong natin kanina, why is it so important that we believers must know and believe that we are the righteousness of God in Christ? Bakit kailangan? Una, dahil alam natin na tayo po pinapakinggan yung ating panalangin ng Diyos. Now, anong kinalaman nito, Laverne, sa health natin? Now, because of righteousness, the Spirit is life. Nung tinanggap natin ng Panginoong Jesus, kuya natin tingin ka sa taas, buhay. So, sila patay pa, di ba? So, nakikita niyo po yung illustration natin. Nabuhay siya because of righteousness. Amen, church? Now, maraming mga nananampalataya sa ngayon, hindi nila naintindihan po ito at tinatanggap na lang nila, kapag ako ay may sakit, marahil ito ay bigay sa akin ng Diyos ng sakit at ako'y lalakad sa sakit kong ito para maluwalhati ang Diyos. Papayag ba kayong ganun? Na isa sa mga miyembro ninyo sa pamilya, siya may sakit. Ikaw may sakit. Yung iba nakakapag-church. Ipagpipray ka namin, kapatid. Kasi journey mo yung sakit mo na yan. Gagamitin ka ng Panginoon. Huwag tayong pumayag na ganun kasi may pangako ang Panginoon sa atin sa Bible eh. Naalala ko nung araw na pag-usapan namin ni Mrs. ito eh. Nung araw po, kung kayo ay sumusunod sa basketball, dyan lang kayo, walang gagalaw ha, walang hihinga. Ako'y fan ng Hinebra before, si Jawo. Kahit 3 minutes na lang, na ipapanalo pa yung laban eh. Di ba sa ibang mga teams, wala na tayong magagawa eh. At maraming churches nowadays, ganun. Kagaya nung mga napanood kong mga pananambahan itong mga nakalipas na linggo. Of course, nagyayakapan sila. Tapos tinanggap na lang nila, wala tayong magagawa si kapatid. Ito yung journey niya bilang may sakit. Purihin ang Panginoon sa kanyang buhay. Na ang sakit ng kapatid na ito ay nagbibigay ng lakas sa amin. Malay mo, ikaw naman ang magkasakit next time. Now ako po, by the grace of God, ayokong pumayag doon. Because may magandang provision ang Panginoon sa atin. Once again, let's go back to this verse. Romans 8 verse 10. Kung kayo po ay may sakit, this message is for you. And if Christ be in you, Christian na to the body is dead because of sin. Patay ang may sakit. Pwedeng may sakit siya. Weak. Always fatigue. Di ba maraming mga mananampalataya. Then, laging ganun eh. Matamlay. At minsan, nakakatulog. Nagpipreach si pastor, nakakatulog. Now, don't get me wrong mga kapatid. I believe this is a spiritual battle. Pansinin nyo, pag ibang araw, hindi tayo inaantok. Pag Sunday, inaantok tayo. Di ba, Nanay Vicky? Magigising lang ni Nanay eh. Ganun pa nga eh. Now, wala pang problema sa akin to, I understand. Kasi nga, pag nagpipreach ako dito, nakikita ko may natutulog, hinihinaan ko boses ko, pansinin nyo. Minsan nga, gusto ko na kayong kasabayan eh. Yung natutulog kayo, gusto ko rin maidlip eh. Parang, now, sa akin po kaya hindi ako nasasaktan, it's because I believe it's a spiritual battle. Now, bakit po tayo naidlip? Because ayaw ng diablo na mapakinggan nyo yung magandang mensahe ng Panginoon. Especially, it's a healing. Diba, ang tao po, tayo po, we were created na dapat malakas, hindi lagi mahina. Kasi pag lagi po tayo mahina, hindi natin na-accomplish yung gusto ng Panginoon sa atin. Now, bakit po mahina at maaring mamatay kaagad ang tao? Because of sin. The body is dead because of sin.
But the human spirit is life or alive because of righteousness. Now, ang pakay ng Diyos, itong life na meron sa spirit, pansinin nyo, pag born again po kayo, ang ganda ng katawan ni Kuya Nat to, di ba? Ibig sabihin, full. Nag-gym. Now, gusto ni Kuya Nat na itong power na ito matransmit sa katawan. Ang problema, yung middleman which is the soul. Pag ang soul po natin ay hindi tumatanggap ng tamang mensahe na ebanghelyo, skinny. Diba? Ang tinatanggap niyang message, itong Krisyanong ito now, whether you believe it or not, ang isang mananampalataya po, righteous na. Pero maraming mga mananampalataya, they find it hard to believe. Kaya nga pong espiritu natin, healthy. Kaya nga nilagay, Kuya Nat, dito ka. Kaya nilagay ko si Kuya Nat healthy. Tanyo naman. Hindi pa kumakain pero mukhang busog na. Healthy. Now, ang problema, na marami mananampalataya sa ngayon, yung middleman, which is the soul. Kapag mali po yung feeding niya, puro condemnation na natatanggap niya. Mind you, itong Romans 8:10, ano yung first verse sa Romans chapter 8? There is therefore now no condemnation. Pero maraming churches nowadays, ang message pa rin, nako-condemn sila because of sin. But the truth is, wala na pong problema ang Diyos sa kasalanan. Now, pag mali ang feeding, for illustration sake lang po ito, kaya ako nilagay si Jethro, namamayat yung soul. Kasi naniniwala siya, hindi, bigay sa akin ng Diyos yung sakit. Kalooban niya, journey ko itong sakit na ito. Wala siyang napakinggan na mabuting balita. Ang pakay ng Holy Spirit, matransmit yung kanyang power, yung life ng Holy Spirit. John 10 verse 10, yung second part, I am come that you might have life. Yung word na life doon, in Greek, it's zoe. Alam mo yung zoe? It's the God kind of life. Ang buhay na kagaya na sa Diyos, hindi na di-depress, healthy, well-provided, masayahin. So itong zoe life na ito, gustong i-transmit ng espiritu, papunta ng katawan. Ang problema, hindi matanggap nitong soul. Why? Because yung church na pinapakinggan niya, hindi gospel ang pinipreach. Na according to church na pinapakinggan niya, kung bakit siya skinny, ang righteousness is all about right doing. So mali. So ang feeling niya, pag ako yung nakasusunod sa kautusan, pagpapalain ako ng Diyos. Pag hindi ako nakasusunod, papaluin ako ng Diyos. Kaya mananatili po siya mukhang pinapalo ng Diyos. Kaya tuloy na mamayat yung kanyang kaluluwa. See, it's important na tama po yung gospel na pinapakinggan natin. Now, patuloy pong, kita nyo, ang tamlay-tamlay niya na. Nananakit ang kanyang katawan. Diba? So, ngayon, hiyang-hiya siya yung katawan. Hindi siya makaharap sa inyo Now, eto magandang balita. Nung dumating ang panahon, nakapakinig yung soul, nakapunta ng SGC. Oh, praise God, ano? Nakapanood ng mensahe ng Ebanghelyo. Pinaniwalaan niya. Kasi before, nung tinatapik siya ng Holy Spirit, yung life, hindi niya maintindihan, ano to? Righteous ako, hindi nga ako righteous Pero nung napakinggan niya ang mensahe ng Ebanghelyo, oo nga, I am the righteousness of God. The Spirit is alive because of righteousness. Nag-agree yung soul, tinapik niya yung katawan, yung Zoe life, nagdire-diretso naramdaman sa katawan. May kompletong healing. Are you getting this, church? So God is giving us His best. Wala kayong pambili ng gamot, it's just okay. Pero kung meron naman provision, bili kayo. Ang point ko lang, hindi na tayo, pwede naman tayo magpapray pa rin sa ating mga pastor, but the good thing about this, nasa atin ang Holy Spirit. You just have to believe. Para itong power, yung Zoe life na ito, pag nag-agree ang soul, mararamdaman din pati sa body. Yung Zoe life, magdidire-diretso. Now, pag naniwala po kayo sa katotohanan ito, you will live the fullness of life. Wow! Praise God! Now, 2024 po, ang dami nagkakasakit. Pero I pray in this church, magmamanifest po ang katotohanan ito, yung Zoe life, yung buhay ng Diyos, magmamanifest sa bawat isa po sa atin. Hindi natin tatanggapin, no weapon that is formed against us shall prosper. And every tongue that rises against us, we shall condemn. Sabi ng yung mga kamag-anak,
yung nanay mo namatay sa cancer. Magkaka-cancer ka rin. Huwag mo tatanggapin yun in Jesus' name. The Lord is giving us His provision. Nakalagay po sa Bible. Now, tingnan niyo po ito Let's go back. Huwag mo na kayo, walang hihinga. Walang hihinga. Ito, Romans 8 verse 11 tayo muna. Balik na tayo. Ay, ito pala, importante, no? Bakit ko po binibigyan ng diin itong kay Saul? Sabi ng Hebrews 4 verse 12, "For the word of God is living and powerful, and sharper than any two-edged sword, piercing even to the division of soul and spirit." So, tumatagos. Pag tama yung mensaheng inyong pinapakinggan. "And of joints and marrow," pag ito po ay pumunta, yung hindi nararating ng siyensya, kaya pong puntahan, bones and marrows. Alam niyo, saan po manufacturing place ng dugo? Bones and marrow. Di ba, pag tayo pinasa hospital, anong hinihingi ng doktor sa inyo? Pengi pong muta ninyo para malaman natin kung saan ang sakit nyo. Dugo, di ba? Now, pag napuntahan ng Zoe, yung inyong bones and marrows maging healthy. Pag nakita ng doktor yun, healthy po kayo. And that's because of the grace of God. Amen, church. Now, dito tayo, bago sila bumaba. Let's go back to Romans 8, verse 11. "And if the spirit of Him who raised Jesus from the dead lives in you," Kuya Nat, dito nga ulit. Yan, "lives in you, He who raised Christ Jesus from the dead will also give life to your mortal bodies." But tumatagos po ito because naniniwala yung soul. Amen? Palapakan natin sila. Sige mga kapatid, thank you so much. Kuya Nat, thank you. Kuya Jet, thank you. Kuya Albert, thank you. Kaya ako lang po sila pinatayo para mas maging malinaw sa atin. So, isipin nyo yung triune God is vitally involved in giving you life. Sabi ko, Lord, nung pinapakita sa akin ng Panginoon ito, sabi ko, Lord, maraming salamat. Dahil sa gitna po ng dami nagkakasakit na tao sa ngayon, binigay sa atin ang mensaheng ito. Alam mo yung pangkaraniwan ng problema ng mga mananampalataya sa ngayon? Nakaganon yung spirit sa soul. Yung soul nakaganon lang. Hindi niya maabot yung katawan. Kasi hindi siya naniniwala Now, once again, sabi po ng mga talatang binasa natin kanina, 3 John chapter 1 verse 2, "Beloved, I wish above all things that you may." Hindi po ginamit doon yung will. Kasi hindi po automatic ang healing. It happens only to those who believe. So if you want healing manifest in your body, all you have to do is believe and then receive it. Never take that for granted. Never take that for granted. Now, as we end, let's go back to our question. Why is it important that you know and believe that you are now righteous before God through Christ Jesus? Ito yung ating solution. To experience the fullness of life by reigning in it through our Lord Jesus Christ. Now, before we end, let me give you this one last verse. Romans chapter 5, verse 17. "For if by one man's offense," this was Adam, yung one man dito, yung first man, "death reigned through the one." Dahil po sa kanyang pagkakasala, naghari ang, anong tawag dito? Kamatayan. Di po ba? Napakatalamak ng kamatayan sa ngayon. Namatay si ganito sa sakit. Namatay si ganyan. Kailan lang, ang lakas-lakas. Merong kinukwento sa Ate Amel sa amin. I believe he was a pilot, no? Ate Amel. 35 years old. Physically fit. Tapos bigla na lang habang kumakain yata sa restaurant, bumagsak, patay. Death reigned through Adam. Now, ito po maganda. Ito nakakaligtaan ng tao. Much more. May much more. Those who received, so itong mga pinagpala tayo po ito, those who received the abundance of grace. So keep receiving the abundance of grace. Pag po meron kayong natatanggap na na mga pagpapala, claim it as biyaya. Lord, ako deserving Kaya nga po, undeserved favor, grace yun. So the more po kayo nagre-receive ng undeserved favor ng Diyos, and of the gift of righteousness will reign in life. Hindi po will reign in this life as opposite to death. So ibig sabihin, kung naghahari ang kamatayan dito sa mundo, you, bilang the righteousness of God in Christ Jesus, reigning in life. Naghahari ka. Magkasakit na ang mga tao sa buong mundo, ikaw nananatiling buhay na buhay because of the Zoe, life, that is flowing through the Holy Spirit. Nagpa-flow siya kasi nag-agree na yung kaluluwa.
Wow, church. Now, ito pong ating pinag-uusapan. Don't let this learning lead to knowledge lang. Kasi you will become a fool. Let your learning lead to action. Isa pamuhay po natin, mga kapatid. Because this is God's best for you. You need to walk in, ano po yung message title natin for today? In the new covenant health. Because God wants you healthy. Amen. Parapakan natin. God is so good. Kaya nga po kanina, sabi ko, Lord, ang dami may sakit. Ngayon, i-display po, i-demonstrate ng Panginoong Diyos sa atin yung katotohanan to for the people of the world to see. Makikita nila, bakit ganon, Sister Lay? Bakit ikaw ay healthy? Bakit, Brother Junex? Hindi ka mukhang ganyang age. Bakit ganon? I-display natin yung kabutihan ng Diyos sa kanila. This is grace, mga kapatid. Bakit hindi ka stress? It's because pinahayaan mo yung Zoe, life ng Diyos na nagflow in sa inyong physical body. Dahil nagpe-permeate dun sa inyong kaluluwa. At yung kaluluwa mo, kapag tamang message ang tinatanggap mo, hindi na natatakot, hindi na nadi-despair, at hindi rin pinagkukulang ng Panginoon. Now, beloved, I wish above all things that you may prosper. Lord, I believe it. Kasi that's probability. Pag sinabing may, possibility. Now, this will only happen if you will believe. Pero kung hindi po kayo naniniwala, hindi po ito ipipilit ng Diyos sa inyo. But I would suggest, believe it because nakasulat sa Bible. Amen? Amen, church? Amen! Palapakan natin ang Panginoon. Sige po, tayo. And before we sing a song, yung kinanta natin kanina, indeed, that we have a great God. Siya nakaisip nito. Isipin nyo, He who raised Christ from the dead will also give life to your immortal bodies. Amen? Now, before we sing, gusto ko muna kausapin po kung meron po dito on-site and online, kung kayo po ay wala pang relasyon sa Panginoon, hindi po ninyo mararanasan yung buhay na ganap at kasiyasiya. Yun po ang katotohanan. Pero kung gusto nyo maranasan po yung buhay, bakit ganap at kasiyasiya? Kasi pag kayo po ay healthy, masaya ang buhay. Amen? So, God is inviting you to receive His Son as your Lord and Savior. So please, say this prayer after me. Sabayan niyo po ako. Sabihin na po ito mula sa inyong mga puso. O Diyos, tinatanggap kita dahil naniniwala ako sa iyong salita. Dahil sa ganang akin, wala po akong kakayahan para iligtas sa aking buhay. Jesus, kinikilala kita bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Dahil doon sa krus ng Kalbaryo, naniniwala po ako na winakasan mo na ang kasalanan ko. At dahil dito, naniniwala din po ako at inaangking ko ang iyong kaloob na katuwiran. At dahil din po dito, naniniwala po ako na ako ngayon ay ligtas na. At ang aking pangalan ay nakasulat na sa aklat ng buhay. Salamat, Ama. Dahil sa katotohanan ito, hinahayaan ko ng iyong Espiritu, ang kapangyarihan ng iyong Espiritu ay dadaloy sa aking kaluluwa at mahahayag ang kalusugan sa aking pisikal, sa aking mortal na katawan. Maraming salamat po sa biyayang ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Welcome to the family of God. Amen. Kung kayo po tumanggap sa Panginoon, gaya po ng sabi niya, I have come that you might have life and that you might have it more abundantly. Receive it, church. And before we pray, awitan po muna natin ang Panginoon at itaas natin ang kanyang pangalan. How great, amen, is our God. Sing with me. Sing with me. How great is our God. And all will see. And all will see how great is our God. Come on, church. Once again. How great is our God. How great is our God.
great is our God. Nakita niyo po yung sinasabi ng song? Kapag nakita po yung katuparan ng Romans 8:11 sa ating mga buhay, and all the world will see that indeed our God is so great. Siya lamang po nakaisip nito, mga kapatid. Now, church, kung kayo po ay may karamdaman, ako po nung tinanggap ko ito, sabi ko, Lord, marami na ako nararamdaman sa aking katawan. Pero sabi ko, pinagyaman ng Panginoong Diyos sa akin, yung aking espiritu, indwelling your born-again spirit, ay sobrang napakamakapangyarihan. Ang problema lang, yung ating kaluluwa. Kaya po, you come to church to get feeding. And today, we are being fed with the Word of Christ. Wow! Kaya pala napakadakila ng salita ng Panginoon. Because kung kayo po'y may karamdaman o sakit na nararanasan sa ngayon, be believing that the Holy Spirit, kung kayo po'y mananampalataya, kapag pinahintulutan mo at pinaniwalaan mo yan, yung Zoe life ng Diyos, mag-penetrate at mag-permeate sa inyong kaluluwa. Magmamanifest po ito ng health sa inyong mortal bodies. He who raised Jesus from the dead will also give life to your mortal bodies. Wow! The triune God is vitally involved in raising Jesus from the dead. He is also vitally involved in giving you life. Ganun po tayo kamahal ng Diyos. At pag nakita ng mga tao sa buong mundo, wow, bakit ka healthy? Namamangha po sila sa kabutihan ng Diyos. Amen. Amen. So church, hindi po kalooban ng Panginoon na kayo po'y stressed. Hindi po kalooban ng Diyos na kayo po'y depressed. Because the life of God is flowing in you. Ang buhay po ng Diyos, masaya, healthy, well-provided. Hindi po nadidepress ang Diyos. And that's Zoe life that is flowing in you. Let that good news flow into your, that good news permeate sa inyong kaluluwa para mag-manifest po yan sa ating mga physical bodies. And let's pray. Panginoon, aming Diyos, salamat po sa mensahe mo sa amin sa umagang ito. Lalo tigit, Panginoon, we believe that this message is timeless and also timely. Dahil marami po sa mga kapatid namin sa ngayon, tinanggap na lang yung kanilang sakit. At nakakalungkot pa po dito, may ilan naniniwala na kayo po ang nagbigay po ng sakit sa kanila para mapagyaman ang kanilang pananampalataya. Lord, this is not true. Dahil hindi po nyo kalooban at hindi po kayo naluluwalhati kapag ang inyong mga anak ay may sakit. Dahil mahal na mahal nyo po kami, you provided us for your best provision. Naturuan kami na hayaan ng iyong Zoe, ang iyong buhay, ay tumagos sa aming mga kaluluwa at ito po'y paniwalaan namin. At nang sa gayon, ay magkaroon po ng kapahayagan or manifestation sa aming mga physical or sa aming mga mortal bodies. Lord, thank you that this message is so timely. Marahil marami po sa mga kaibigan namin nanonood online, sila po ay nasa banig ng karamdaman. In the name of Jesus, I pray na maging makatotohanan po sa kanila ang mga salitang iyong itinuro sa amin sa umagang ito. Hindi lamang po ito manatiling knowledge, Lord, because, Lord, this will turn into wisdom. Ibig sabihin, i-apply po namin, aangkinin po namin ito sa aming mga buhay. And thank you, Lord Jesus, that through your obedience to the cross, these things were made possible today for us. Salamat din, Banal na Espiritu, for leading us in this truth. Salamat, Ama, dahil kayo po ang nasa likod ng mabuting balita na ito. Kayo po ay involved in raising Jesus from the dead and also involved in giving life to us. And so, Lord, we receive your life, your Zoe life to flow sa aming mga kaluluwa para ito po'y mag-manifest sa aming mga physical bodies. And Lord, you are so great. And we receive your great healing sa bawat isa pong naririto and even sa mga nanonood sa amin online. And all of this, Lord, we thank you. And we also pray, Panginoon, sa mga kapatid namin, anuman po kanilang kinalalagyan sa ngayon, in Jesus' name, pinakinggan mo na ang kanilang panalangin. Salamat po dahil kami lalakad sa iyong landasin ng katuwiran, kapayapaan, at kagalakan, magpakailanman. And this, Lord, we pray, we claim in Jesus' name. Lahat po tayo magsabi ng Amen. Amen.
Thank you so much. Thank you for joining us. Amen! Thank you, Lord, sa panibagong revelation na nakuha namin today. Naku, napakarami kong natutunan. Ikaw ba? Let us know in the chat box kung ano yung mga favorite takeaways mo, ano yung mga nagrema sa'yo from our message for today. Now, let us continue to honor and worship our Lord Jesus Christ by giving our tithes and love offering. But before that, let me remind you guys na ang inyong tithes ay para sa inyong home church. Pero kung kayo ay bago and you considered Solution Grace Church as your home church, here are the ways on how you can give your tithes and love offering. You can see it here on the screen on how you can give. Pwede nyo kunin ang aming account number, or kung nasa labas kayo ng Pilipinas, pwede nyo i-scan ang QR code ng aming bank account. Thank you for being a faithful tither and a generous giver. As we give our tithes and offering to the Lord, let me pray for you. Heavenly Father, we thank you that we can give to you. In this form of giving our tithes and offering, we honor and we worship you. We believe that this is not about us, but you alone. And I declare blessings and favors on us today and in the coming days and weeks. In Jesus' mighty name, amen. Thank you for joining us today on our Sunday online worship celebration. My name is Emma, and we hope to see you next week. Keep this in mind. You are greatly blessed, highly favored, and deeply loved by God.